Sabi mo muna sa katabi mo, masaya akong andito ka. Yan, masaya akong mababago ka in Jesus name. Tapos sabi mo, intayin mo yung pagbabago ko in Jesus name. Ayan, ma-excite ka sa pagbabago ko sa isang malupit na ako. Ayan, sa 2026. Ayan. So ngayon, ang pag-aaralan po natin is about unchanging God in a changing year. Ayan. So, yan. Unchanging God in a changing year. So, tapos, ayan. Kasi, di ba, nasa edge na tayo ng 2025. Tapos ngayon, sasalubungin na natin yung 2026. Wala akong maisip na mensahe, kundi ito, yan. Yung unchanging God in a changing year. Kasi, basta parang nung mga nagpe-pray ako din, nagsusulat nga ako ng mga gusto kong gawin sa 2026. Tapos, parang minsan, yun nga, yung parang tinatanong mo si Lord, ano yung babaunin mo pag hinarap mo na yon. Tapos lang, kumbaga parang actually, inayos ko lang siya, pero hindi siya sermon talaga. Kumbaga, prinsipyo siya na dapat baunin pa rin natin sa 2026. Ang verse natin, yung kaninang binasa ni Sis 13 sa Hebrews 13 verse 8. Diba? Ito siya. Yan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Na what a reminder, di ba? Na yung babaunin natin next year is yung verse na nakikita natin palagi dito sa church. And sabi nga ng Psalm 102 verse 27 naman, katono niya yung Hebrews 13:8, pero ang sinabi dito, ang version naman dito, sabi, you are the same and your years will have no end. Na kung tayo, yung taon natin ay natatapos, si Lord hindi. 'Di ba? Siya po ay same, 'di ba? Forever and ever. Yesterday, today, and forever. And kapag po nag-review tayo, ano yung mga nangyari nung 2025, iba-iba tayo ng mga naranasan. Ika nga sa pastoral prayer ni Brother Jack kanina, may mga naranasan tayong mga victories and breakthroughs, 'di ba? Mistakes and failures. Tapos may mga downtimes din tayo at yun nga yung mga seasons of pagiging strong and pagiging weak. Pero salamat sa Panginoon kasi itong taon po, the Lord has been faithful to us. And totoo po yung sinasabi sa 2 Timothy 2:13 that if we are faithless, He remains faithful. Amen? And nakakatuwa rin yung, halimbawa sa akin personally, yung pagpapalakas ni Lord at pag-encourage. Kasi kung naalala ko nga, itong taon na to lumabas sila Ate Grace, di ba? Sila Pastora Grace at yung team niya. Tapos nagkaroon tayo ng Send the Light Lakeview Putatan. Ang nangyari sa amin ni Pastora Mer, para kaming nag-reset ulit. Para kaming bumalik ulit sa dati na yun nga, yung kailangan mag-hands-on ka ulit sa mga tao. Kasi yung parang kami ulit yung mga kailangan kumilos doon. Kasi nung nawala nga si Pastora Cher, nung nandun na siya, yung talaga, na-distribute sa lahat. Diba? Naalala niyo yung sinabi ko noon, na kasi nung nandito siya, siya lahat. Siya yung naglilinis, siya yung ganyan. Ang gusto niya, siya yung gumawa ng lahat. Kumbaga parang kaya niyang gawin lahat. Pero nung umalis nga siya, na-distribute sa lahat yung kanyang ginagawa. Pero yun nga, yung Romans 8:28 pa rin, all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose, na nung bumabalik kami sa basic, ang dami ulit ni-remind, tsaka tinuro ng Panginoon sa amin. Diba? Kaya yun yung nakakatuwa sa taon na ito, at saka basta marami pa po na ginawa si Lord. So ngayon, sa umagang to, ano po yung mga prinsipyo na babaunin pa rin natin kahit tumawid na tayo sa 2026. So wag na nating patagalin. Number 1, ito pong prinsipyo na God was faithful even in our failures. Ayan. Sino dito na perfect nyo yung 2025 na wala kayong palya? Wala kayong maling sinabi, wala kayong maling inisip, wala kayong maling ginawa, di ba? Pero siguro naman, walang makakataas sa atin, di ba, ng kamay. Kasi kahit nga po yung pinaka-anointed, pinaka-banal, di ba, na tao or person sa room na ito, ay nagkakamali pa rin, di ba? Pero salamat sa Panginoon kasi ang prinsipyo niya, ang sabi sa Bible, He remains faithful, di ba, even in our failures. Sabi nga, we had moments of obedience and moments, of compromise. Di ba? Kumbaga parang may mga pagsunod tayo, pero at the same time, di ba, minsan nako-compromise talaga tayo. Pero salamat sa Panginoon kasi sabi ng Psalm 103,
verses 10 to 12, He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Sabi, for us, the heavens are high above the earth, so yung si Lord, tinapon niya daw sa dagat yung ating mga kasalanan at nilagyan niya ng sign. Ang sign na yon ay no fishing allowed. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, ano man yung pinatawad ng Diyos, wag mo nang alalahanin pa, wag mo nang i-remind sa iba, wag mo nang i-remind sa sarili mo kasi pinatawad ka na niya. Amen? And yun ang nakakatuwa, nakaka-bless, 'di ba? Sa Panginoon na for example, nung hindi ka lang na good morning, hindi ka lang okay or bad mood, o kaya naman hindi ka nakapag-pray ng 3 hours, hindi bumuka agad, 'di ba? Yung lupa sa ilalim mo tapos nilamon ka. Nung nalimutan mong ihulog yung tithes and offering mo kasi music team ka, hindi biglang 'di ba? Yung parang yung yung ilalim, 'di ba? Tapos kinain ka. Kasi yun nga, even though we are faithless, 'di ba? Or may failure man tayong maranasan, He remains faithful. Kaya sabi nga, we made mistakes, we missed opportunities, we had seasons of delay, discouragement, and even disobedience, yet God did not abandon us. Pero yun nga, nawa po, ito po ay maging encouragement sa atin para mas lalo nating sundin, mahalin ng Panginoon, hindi gawing excuse, 'di ba? Na ay hindi naman pala tayo iniiwan ng Diyos kahit tayo, faithless tayo, o kaya naman nagdi-disobey tayo, 'di ba? Kundi yung sinasabi sa Bible na yung kindness niya, nililid tayo nito into repentance, 'di ba? Kaya yun yung sinasabi diyan. And next naman, letter B, sabi God's faithfulness is not based on our perfection. Ito yung verse natin, Minay Day natin, Lamentations 3:22-23. Sabi, through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning, great is your faithfulness. Na tayo nga, di ba, na andito pa rin tayo, di ba, nakakapagsimba pa rin tayo, nagagawa mo pa rin natin yung bagay na nagagawa natin, kasi hindi dahil perfect tayo, kundi faithful ang Panginoon. And sabi nga, some of you survived 2025 not because you were strong, but because God was merciful. Ako, testimony ko yan, na hindi naman ako malakas all the time. Pero kaya natin kinaya, kaya ka umabot sa last Sunday na to, kasi maawain ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa Diyos. Ayan. Ayan, yung alam mo yon, yung kaya ka nakatapos ng pag-aaral, hindi dahil sa galing mo o talino mo, kundi dahil sa Diyos. Kaya ka naka-graduate dahil sa Diyos. Kaya ka nakakapagtrabaho dahil sa Diyos. Amen? Ayan, so yan yung una. God was faithful even in our failures. Pangalawang gusto kong baunin natin sa 2026 na prinsipyo ay yung call to continue. Sabihin nyo nga, don't stop serving the Lord. Yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Yan. So kasi 'di ba, nitong mga nakaraan, ang daming parang feeling natin hihinto na sa paglilingkod kay Lord. Hindi natin alam kung anong mga rason nila, kung ano yung mga discouragement na pinagdaanan nila. Pero I want to remind you, 'di ba, na anuman po yung mga naranasan natin itong taon na to, hanggang 2026, huwag pa rin po tayong titigil sa paglilingkod natin kay Lord. And itong taon na to, yan nga, the temptation at this year-end is spiritual fatigue. Ako talaga, kahit hindi ko isa-isahin yung bawat isa, may mga nakaranas ng ganito, di ba? Spiritual fatigue ngayong taon na to. Tapos yung parang over sa pagod, di ba? Yung parang feeling nila, weary sila, tired sila. Pero di ba, anong sabi ng Galatians 6:9? Let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. Kaya, napakahalaga po na hindi po tayo tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. And lagi nyo tong isipin. Next natin, many believers don't quit because of sin. Dahil lang sa kasalanan. They quit because of tiredness. Pagod ng maglingkod, pagod ng umunawa, pagod ng magmahal,
pagod ng di ba, mag-alaga ng bata na napakakulit, di ba? Pero sinasabi ko sa iyo, nire-remind ko sa iyo ngayon na mananalo ka at makukuha mo yung harvest mo pag hindi ka sumuko, di ba? At sabi nga, di ba, sa race nga, ang pinaka nakakapagod ay kapag nasa dulo na. Sana kapag po itong 2025 ay nagtapos na, nawa po ma-remind din tayo dun sa mere fact o katotohanan na kada natatapos ang taon ay may ibig sabihin. Ibig sabihin, tapos na rin yung opportunity mo sa taon na to at magkakaroon ka ng another by the grace of God. Pero it reminds us din, di ba, na habang natatapos yung taon, tumatanda tayo. Habang natatapos yung taon, di ba, lumilipas, na-remind tayo na meron lang tayong due season or due time o panahon na binigay ng Panginoon dito para mabuhay. So make it count. Diba? Kaya nga ako, tuwing nagbe-birthday ako, tuwing nag-anniversary tayo ng church, tuwing natatapos ang taon o nagpapalit tayo ng kalendaryo, naiisip ko palagi, ilang taon na lang kaya meron ako? Ilang taon na lang kaya yung privilege na makapamuhay ako kasama ng mga nandito sa planetang Earth na to, di ba? Kaya naman, kung yun yung iniisip mo, wala ka nang aaksayahing oras pa. Hindi ko lang naipasa sa youth fellowship na GC, pero kasi may nakita ko na shorts nung nakaraan, na kinompute nila yung average ng mga 18 years old na tao, tapos kung ano-ano yung mga nila, pinag-i-spendan nila ng time. Nung panahon na wala pang cellphone, sobrang ang dami, punong-puno daw yung dots na yon. Ibig sabihin, meaningful pa yung ginagawa ng mga kabataan. Pero nakakalungkot kasi yung nireport nung reporter or speaker ba yon, kokonti lang yung nagiging productivity ng mga youth ngayon, gawa nga ang kadalasan sa mga youth ay nakatutok lang sa cellphone. So ibig sabihin, halimbawa, kung ang average daw po ng buhay natin ay hanggang 70 lang, halos kalahati o 3/4 nun na ilagak o na-spend sa mga hindi parang meaningless na mga bagay. Kaya for example, ikaw naririnig mo to, parang isipin mong maigi, ilan na lang kayang taon ang nalalabi sa'yo. Kung na-imagine mo yung hourglass ngayon ng buhay mo, gano'n na kayang sand yung nalaglag sa ilalim, 'di ba? Na kailanman hindi na maibabalik. Diba? Binibiro ko si Aaron kahapon. Kamusta ron? Na-enjoy mo ba? Sabi ko, hindi pala. Hindi na pala dapat tanungin. Kitang-kita na in-enjoy mo yung swimming, yung karaoke and everything. Tapos sabi niya, may natutunan ako sa sinagot niya sa akin. Sabi niya, opo, tama, pastor, dapat enjoyin lang kasi pagkatapos po nito, alaala na lang to. Parang inisip ko, nga, no, ganun din sa buhay, ganun din sa mga paglilingkod. Ganon din sa mga fruitful or productive na ginagawa natin. Lalo na sa paglilingkod, sa Diyos, sa pamilya, di ba? Na dapat, pag binigyan ka ng pagkakataon, huwag mong sayangin. Halimbawa, pagkakataon yung mag-reunion, pagkakataon yung magsabay-sabay kumain ngayong bagong taon, kunin mo na yung best mong yun. Kasi pagkatapos, alaala na lang yun, di ba? Halimbawa, sa December 31, magsasama-sama pala kayo ng pamilya, ma-good shot mo na, magpa-good mood ka na, di ba? Hindi yung ang naalala mo sa 2025 na bad mood ka, na bad di ba? Kumbaga parang, ako kasi, ang dami kong ganon, na parang later on, pinagsisihan ko. Noong minsan lang kami mag-anniversary, minsan lang kami mag-birthday. Hindi ko kasi makalimutan yung, pastor's up ba yun o birthday ko? May nang bad trip sa akin nung NHA times pa. Talagang sinira ko yung buong birthday ko dahil doon sa pagka-bad trip na yon. Na kung halimbawa, ilalagay yung yung isip ko doon sa dati, na dapat hindi ko na lang ginawa yon. Parang paminsan-minsan, ganun tayo, na meron tayong mga sinasayang na pagkakataon, di ba? Kasi yun nga, parang mas nilalagak natin sa mga pagka-bad mood o kaya naman hindi karapat-dapat na maramdaman. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, sulitin mo na ang pagkakataon. Diba? Kasi all of us, meron tayong due date. Diba? Meron tayong due season lamang na ibinigay sa Panginoon. Minsan may mga ganun nga ako Kumbaga parang may mga, for example, kahapon sa youth fellowship, parang iniisip ko, sabi ko, gaano ko ba na-touch yung buhay nitong mga to? Parang minsan kasi, parang iniisip ko, close ba kami ng mga youth? O kailangan meron lang akong key person na dapat, parang i-connect
tapos sila na lang yung makikipag parang gano'n. Yung parang minsan sabi ko, iniisip ko palagi, ano ba, lipas na ba ako? Parang gano'n. Yung parang, basta, yun, maraming mga yung gano'n. Kaya for example, ikaw, nasa youth ka ngayon, parang hindi mo alam hanggang kailan ka dyan. Kunwari, nasa YE ka ngayon, hindi mo alam kung hanggang kailan ka dyan. Kasi later on, magiging adult ka, ganyan. Naintindihan nyo, kaya sulitin natin. Halimbawa, may mga programa, may mga ginagawa. Ganon, okay? And then, kaya wag tayong susuko. Sabi nga, God is calling us to continue. Ano yung pagko-continue na yon? Yung continue daw natin yung paglilingkod natin, ituloy natin yung pag-worship natin, ituloy natin yung pagpupuri natin sa Diyos, at higit sa lahat, ituloy natin yung pag-a-advance ng work of God. Ibig sabihin, nawa po sa 2026, mas marami pang makakakilala kay Lord, mas marami pang mga yung parang ma-convert, ma-born again, di ba? Sabi ni Pastor Dan, nakaka-bless daw tayo nung simbang umaga. Kasi ganun daw yung number natin kahit umaga pa lang, di ba? Kaya nawa, pero yun nga, pag kino-compliment ako na ganun, parang nire-request ko kay Lord na, Lord, more pa. Kasi syempre, hindi lang kami nasasatisfy sa bilang namin, kundi mas lalo pa kaming, alam nyo yun, bumigat, yung parang maging rooted, and at the same time, hindi bumigat sa physical ha, bumigat yung substance, di ba, ng ating spiritual na buhay. And at the same time, yun nga po, mas dumami pa yung mga umiibig sa Panginoon at nagmamahal sa Kanya, at isama na ng Panginoon yung ating mga pamilya. Amen? Ayan. Tapos, kaya naman, sunod natin, kaya sabi ng verse na to sa 1 Corinthians 15:58, kayo po magbasa. 1, 2, 3, go. Therefore, yan. May sayang daw po ba sa mga ginagawa natin? Wala, di ba? Kaya ituloy lang daw natin yung ating mga paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga dito ng isang prinsipyo, the enemy doesn't need to destroy your calling. Sabi, he just needs you to pause it long enough. At kapag nag-pause ka, kapag tumigil ka, hindi mo na mamalayan, tapos na pala yung season na yon, o tapos na pala yung binigay na pagkakataon na yun sa'yo ng Panginoon. Kaso huminto ka, di ba? Kaya naman, kung naririnig mo ito, magtuloy ka ulit. Magtuloy tayo sa pag-aalaga, magtuloy tayo sa pag-one-to-one, magtuloy tayo sa mga ginagawa natin sa Panginoon. Okay? Amen? Amen. Halimbawa, ako, ang declaration ko sa 2026, pastor pa rin ako. Di ba? Sa 2026, Christian pa rin ako. Di ba? Sa 2026, matibay pa rin ako in Jesus' name. Dapat ganon. Ganon tayo, di ba? Na sa 2026, hindi yung, tapos na ako. Hindi na ako ganito. Stop na, di ba? O kaya naman, mas lalong mag-level up. Mas lalong mag-advance. And then, pangatlo naman na prinsipyo na baunin natin sa 2026 ay dapat ganito tayo. Go deeper tayo and not just further. Kasi bago ka palayuin ng Panginoon, bago mapalayo yung mararating mo, dapat daw deep ka muna kay Lord. Okay? Sabi, God wants depth before He gives more distance. Nawa po naiintindihan natin tong prinsipyo na to, na bago ka dalhin ng Panginoon dun sa gusto mong dalhin niya sa'yo, dapat ma-build up muna kung ano yung nasa loob. Sabi ng John 15:4-5, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. Sabi, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Diba? Kaya sa 2026, kakasamahin pa rin natin si Lord. Kasi kapag wala tayo sa Kanya, ay wala tayong magagawa. And ang pinakasinasabi nga dito, yung mag-abide tayo, connect tayo sa Diyos, huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Kasi nga, we live in a generation that celebrates activity more than intimacy. Pero hindi tayo after dapat dyan. Sabi, God is not impressed with busyness, He is pleased with abiding. Maraming mga nag-aano doon sa Mary and Martha na kwento. Pero 'di ba, hindi nila na-appreciate yung sinabi rin ng Panginoon na Martha, Martha, you are busy doing ganyan, ganyan, ganyan. Pero doon pa lang sa term, 'di ba, na Martha, Martha, doon mo makikita yung heart ni Jesus na gusto niya kasi si Martha din mag-spend ng time sa kanyang paanan, sa kanyang presensya, 'di ba? Hindi niya basta lang pinapagalitan si Martha o hinahamak o kinokondem.
kundi gusto niya kung ano yung nararanasan ni Mary, maranasan din ni Martha. Okay? Naintindihan niyo ako? Kaya nawa po, sa year 2026, again, hindi lang tayo dumami, hindi lang tayo bilangin ng Panginoon, kundi timbangin niya rin tayo. At sa pagtimbang ng Panginoon, nawa po, totoo, yung ating mga, tunay at totoo ang ating mga weight, di ba? Hindi tayo ampaw, di ba? Ano ba yung sabihin ng ampaw? Iba yung ampaw, iba yung ampaw. Yung mababaw, ganyan, walang laman, di ba? Walang substance o walang nasa loob. Okay? Parang sa lata nga daw, paano mo daw malalaman kung ang lata ay may laman at wala? Pag nilaglag mo, pag ang ingay ng lata, walang laman yon. Pero kapag yung lata, bug, ganun lang, di ba? Walang ingay, maingay. Pero yung, alam nyo yon, meron sa loob. Ibig sabihin, puno kasi siya. So, ganun tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, next year, lalalim ka rin. Okay? So, ikaw naman, sabihin mo, abangan mo ang paglalim ko. In Jesus' name, di ba? So, ganun. Kaya, grow, yan yung isipin natin. God wants depth before He gives more distance. Sa letter B naman, sabi dyan, growing deeper in the love for the Lord. So, paano tayo mag-go deeper? Dapat yung pagmamahal natin sa Panginoon ay lumalim din. Basahin natin, Matthew 22:37, 1, 2, 3, go. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your soul and with all your mind." Ano yung pinapaulit-ulit dyan? With all. Ibig sabihin, buong puso natin, buong isip natin, buong kalakasan natin, di ba? At buong kaluluwa. At ang pag-grow deeper in love kay Lord, ay yung napapansin mo, na mahal mo na siya above all things, di ba? Na kapag pinapili ka, anong mas mahalaga, ito o si Lord, dapat si Lord yung piliin mo. Di ba? Ito o si Lord dapat. Okay? Sabi nga, hindi ka daw magdidrip sa holiness. Sabi, tapos hindi ka daw, accidentally mag-grow spiritually. Sabi, depth requires intentional pursuit. Wala tayong mababalitaan dito, uy, si Raylin, aksidenteng nag-grow. Hindi, di ba? Uy, si Raylin, bigla na lang naging banal. Hindi, kasi intentional dapat yon. Kung gusto mo mag-grow, kung gusto mong ma-fall in love kay Lord, dapat meron kang ginagawa. Amen? Amen, di ba? Kaya sabi, meron daw mga application dyan na pwede nating gawin sa 2026. Una, yung ayusin natin yung ating prayer life, i-improve natin, di ba? Si Vlad Sabchok nga, nag-encourage na siya noong December 25, 26, na magpa-fasting nga daw sila buong church. Yan. So by faith, tayo rin magawa natin yon. Kumbaga parang as we enter 2026, ang start nila December 5 eh. December 5 hanggang January 5 hanggang January 25. 21 days yon na magpa-fasting sila. So nawa, magawa natin, no? Yan, kahit mga 3 days, ganyan. Tapos yun nga, kasi pagka nag-fasting tayo, meron talagang lalim na gagawin si Lord sa atin. Di ba? Tsaka nang sa gayon, di ba, lahat ng kinain natin nung Pasko, nung bagong taon, di ba, talagang mabawas. Di ba? Hindi yung hanggang December pa, nandun pa rin yung kinain mo. Yun nga, kumbaga parang, ang verse nga nila dito, yung He must increase and I must decrease. Okay? And then sunod, yung word intake natin, nawa po, sa susunod na taon, marami tayong mabasang Bible, di ba? Yung mga translation and version ng Bible natin, mas madagdagan yung mabasa natin. And then yung personal holiness, tsaka sensitivity to the Holy Spirit, mas lalo kang maging close sa Kanya. Okay? Pang-apat na prinsipyo na babaunin natin next year ay yung greater burden for souls. Kasi bakit? Ang langit, totoo siya, ang impyerno, totoo din, at ang eternity din is real. Tapos ang sabi nga ng verse dito sa Romans 10:14, "How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Actually, ang pinupunto ng verse na yan, na dapat meron tayong sinusugo, meron tayong mga sinesend, merong mga nagpoproklama at nagpipreach ng Word of God. Kaya, di ba, nawa po, as we grow deeper in the Lord, habang nagbabasa tayo ng Bible, nawa ma-impart
ma-impartan din tayo ng Panginoon ng burden for souls, di ba? Kaya nga, for example, kasi nag-Christmas break tayo, di ba? Parang wala na ulit nag-upload na mga nag-one-to-one. Pero by faith, di ba, by January, magkaroon na ulit tayo ng ganong desire, di ba? Na makapag one-to-one ulit. Tapos hanggat maaari nga ang nung nakaraan kasi, parang yung ABS, yung BBS, tapos yung OBS, di ba minsan kapag kunwari busy na tayo, natitigil yung bagay na yon. Tapos kapag may mga bagong programa, natitigil na yon. Ang dream ko, ang pangarap ko, kahit may mga bagong programa, hindi matigil yon. Na for example, dapat may sumalo na ng OBS, na dahil sinimulan namin, dapat dumating yung time, magtutuloy-tuloy yon kasi may another preacher na magkakaroon ng heart, di ba, para doon sa online Bible study na yun. Na hindi, porket dahil may may Bible school, tigil na rin yung OBS. Kasi hindi naman lahat papasok sa Bible school. Kaya dapat merong mga matouch na tao, di ba, na gagawa ng ganon. Di ba? Tsaka yun nga, for example, yung lagi kong panawagan sa inyo, na ang visitation natin, ang kaya lang natin is ganitong bahay. Pero paano kaya kung lahat tayo ay magkaroon ng great burden for souls na simultaneous siyang nangyayari? Diba? Na kunwari, may nagka-campus sa MNHS, pero habang nangyayari yon, may nagka-campus din sa PEDS, may nagka-campus din sa Dream ko to na ino-open ko sa inyo, na baka lang maisama nyo sa prayer, then baka lang, diba, na una kayong itouch ng Panginoon. Kasi kung sino yung unang nagpe-pray nun, siya yung unang itatouch ni Lord. Kaya magaling si Lord, wise siya, di ba? Na nung gusto niya na isend yung mga disciples niya, pinag-pray niya muna sila. Sabi niya, di ba, mag-pray kayo that the Lord of the harvest will send more laborers into the harvest field. Ngayon, nung pinag-pray na ng mga disciple yon, sila yung unang na-empower, sila yung unang tinouch. Kaya ganun lang din. Unang step mo dito, ipag-pray mo kasi. Di ba? Uy, nabanggit ni Pastor mag one-to-one daw. Sige, pagpe-pray ko nga yan. Tapos hindi mo alam, ikaw yung unang itatouch ni Lord. Di ba? Para mag one-to-one. Amen? Di ba? So, in 2026, yung year na yon ay maging year of harvest natin ng ating mga kaluluwa. Ikaw ba payag ka ang magulang mo o asawa mo o nanay mo masave pa 2030 pa? Di ba? Sabi nga ni Benihin, ang challenge niya sa congregation niya, do you want your mother, your father, your brother, your sister to be saved? Mag-pray ka daw 24 hours. Kinabukasan, ligtas yan. Di ba? Kaso, dahil sa sobrang tamad natin at sa sobrang doubtful natin, hindi natin siya nagagawa. Kaya yung mga salvation ng mga mahal natin sa buhay, na-delay at napepending. Di ba? Kasi kung gano'n natin pinagpe-pray sila, gano'n kalakas yung power ni Lord na magmamanifest para masave sila. Okay? Amen? Amen, 'di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, 'di ba, nung ako ay naligtas noong February 2007, December 2007 naligtas si Risa. Ibig sabihin, in my 1 year kay Lord, may naligtas na agad. Kasi parang sa part ko, hindi ko na pwedeng patagalin 'to, 'di ba? Sa common sense lang sa mga nalulunod. Kayo ba ba kayo? Yung sadista ba kayo to the point na ang gusto nyo sobrang malunod muna yung tao na yun bago nyo i-save? So, ganun din tayo sa burden for souls. Na huwag tayong titigil hanggat hindi nasa-save yung mga mahal natin sa buhay. And sabi nga ni Jay Jan, ang unahin daw natin is our own Jerusalem. 'Di ba? Na bago ka daw mag-cross ng sea, 'di ba? Dapat daw i-cross mo daw yung iyong neighborhood o yung road sa inyo. Okay? At iligtas yung mga tao sa paligid. And next naman, sabi nga ng Matthew 9:36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Diba? Na nung nakita ni Jesus yung mga tao, nagkaroon siya ng compassion, naawa siya at nahabag siya. Kaya I pray na sa 2026, mas lalo po maging great yung burden natin para sa ating sa mga kaluluwa sa paligid natin. Kasi ang prinsipyo dyan, if we are close to the heart of God, we will feel what He feels. Diba? Pag kasi masyadong diba? Masyado kang close kay Lord, lalong-lalo na kapag lagi kang sa dibdib niya, nakaangkla, maririnig mo yung heart niya. At yung heart niya ay para pa rin sa mga kaluluwa. And kung usapang fire naman, the closer you stand to a fire, the more you feel its heat. And the closer you are to God, the more you feel His compassion
for the lost. Diba? Kaya sa mga susunod na mga ano natin, ay lalo nating mas lalong pag-igihan. Amen? Diba? For example, ito na magja-January na naman, magre-request tayo ng Bible. So, Holy Bible Day na ulit. Diba? So, i-programa nyo na yung isip ninyo na magbibigay ulit tayo ng Bible sa mga katrabaho natin, sa mga ano natin, kamag-anak, pamilya, sa mga mahal natin sa buhay at mga kaklase natin. Kaya yung mga mukha natin, i-ready natin yan. Kailangan mga matitigas ang mukha natin when it comes sa gospel. Hindi tayo nahihiya. Okay? And then sabi, next naman na prinsipyo na babaunin natin is obedience still matters. Kasi nanonood din naman ako ng mga prophecy sa 2026. And alam ko, iisa lang naman talaga ang sinasabi. Tsaka hindi natin kailangan ng propeta para matukoy o malaman ang mga mangyayari sa 2026. Pero again, mga gifts kasi yon. Hindi natin pwedeng isang tabi. And I thank the Lord for that. Pero ang lagi kasing conclusion ng mga propeta, ito pa rin. Na yung pagsunod natin, yan ang pinaka-mahalaga. Sabi, God has not changed His word. Pakibasa po yung Deuteronomy 28:1-2. 1, 2, 3, go. Now it shall come to pass that if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Ang ganda ng term nila, no? This blessing shall come upon you and overtake you. Ibig sabihin, hahabulin ka. At mahahabol ka, mag-overtake, di ba? Because you obey the voice of the Lord your God. Gusto mo ba yon? Na abutan ka ng blessing ni Lord? Ang sabi dyan, mag-obey ka daw. Pero tingnan niyo yung sinasabi sa verse 15 ng Deuteronomy 28. But it shall come to pass, 1, 2, 3, go. If you do not obey your God, to observe carefully all His commandments and His statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you, di ba? At kung gusto mo naman na habulin ka ng sumpa, di ba? At abutan ka, ang gawin mo daw, i-disobey mo si Lord. Huwag kang sumunod. Di ba? Kaya anong gusto natin? Blessing o sumpa? Blessing. Di ba? Pagpapala o pagpapalo? Pagpapala. Di ba? And alam natin yan, yung prinsipyo na yan, na merong pagpapala sa sumusunod, merong pagpapalo sa sumusuway. Kaya sabi mo sa katabi mo, pagpapala. Yan. Kung ayaw mong mapalo, sumunod. Amen? Amen. And God has not changed His word kasi obedience brings blessing, disobedience brings consequences. Tsaka ito nga yung sinasabi, na yung grace daw, oo, nire-remove niya yung condemnation, but not the responsibility. Na hindi porket, oy, niligtas ako ni Lord, oy, yung biyaya ni Lord, sagana sa akin, wala ka ng responsibilidad. Mali yun. Kasi bakit? Kailangan mo pa rin sumunod sa Diyos. Oy, I am covered by the blood of Jesus, kaya kahit bilisan ko tong motor ko, hindi ako mapapano. Diba? Uy, I am under the blood of Jesus, kaya magse-selfie ako dito sa tabi ng bangin. Diba? Kasi bakit? Grace removes condemnation, but not responsibility. Amen? Diba? Uy, I'm covered by the blood of Jesus, kaya itong buong lechon, lalo na yung balat, kakainin ko ngayon 31. Tapos magtatatlong bola ako ng ham. Diba? So, mga, alam niyo yun, yung parang nakalimot ka na, ganyan. Okay? So, not responsibility. And pang-anim, na prinsipyo, we are living in urgent times. Okay? Sabi nga, Jesus is coming soon. So, pakibasa Matthew 24:44, 1, 2, 3, go. Therefore, yan. Gusto niyo ng prophecy update? Yan yung pinaka-update. Diba? That the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Diba? O, ano tawag doon? Prophet ganito? Anong prophecy sa 2026? Na ganun pa rin. Diba? Na Jesus will, soon come. Will come soon. Ayan, kayong bahala. And sabi nga, we may hear many prophecies from many voices, but the clearest word is Scripture. Tapos kapag nga daw gusto mong marinig si Lord audibly,
basahin mo ng malakas yung Bible, di ba? So, kakausapin ka niya. Kaya sabi nga, ang kailangan natin sa urgent times ay ito. Sabi, readiness and not fear. Di ba? Tsaka yung devotion dapat natin. Ang readiness natin ay hindi pagkatakot, kundi devotion kay Lord. Sa 1 John 2:28, pakibasa po. 1, 2, 3, go. And now, little children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Para hindi tayo mahiya. Di ba? Na kailangan mag-abide tayo. Di ba? Yung kailangan close kayo ni Lord. Di ba? Minsan may mga ganun, ewan ko kung nararanasan nyo yung sa klase nyo, na kapag close nyo yung teacher, kampante kayo, no? Oo, to the point na hindi na kayo gumagawa. Di ba? Kasi close nyo yung teacher eh. Uy, mabait to, ganyan-ganyan. Ay, close ko to. Di ba? Kaya naman, minsan napeprente tayo. Pero iba yon sa kay Lord. Na pag tayo, close tayo kay Lord, anumang oras siya dumating, hindi tayo takot. Hindi tayo kabado. Kasi close tayo sa Kanya eh. Wala tayong ginagawang kalokohan o ano paman. Okay? Kaya yan ang dapat na gawin natin. Yan ang dapat na goal natin. And sabi nga, a bride who loves the groom doesn't fear the wedding day. She prepares for it. Hindi siya takot sa wedding day. Mas excited pa nga siya. Diba? So ngayon, usapan ngayon yung bride, diba, na nawawala. Diba? Maraming mga haka-haka. Ano ba siya? Kinidnap ba siya? O isa ba siyang runaway bride? Diba? Pero ako kasi ang hula ko, runaway bride eh. Ganon. Pero yun nga, kasi inisip ko baka may mga ano. Pero nagtataka si Ate Mer, ilang taon na sila? 8 years ba? Diba? 10? 10 years. Tas kung magra-run away, ba't ngayon pa siya nag-run away? Dapat nung day 1 pa lang, nag-run away na siya. Diba? Pero yun nga, yung pagka-normal na bride, diba? Yung ikakasal, excited yan. Diba? Sukat ng sukat yan ng ano niya, ng gown niya. Ay, ang ganda, ganda, ganda ko. Diba? Yung ano, yung mga kailangan niya, talagang isa-set up niya na, diba? So, ganun din kay Lord. Excited tayo. Amen? Excited ba tayo? Yan. Isa pa yan sa mga, di ba, pag lumilipas ang taon, ibig sabihin, nakikita natin na malapit nang dumating si Lord kapag nagpapalit na ulit yung kalendaryo. Okay? Kaya yun. Tapos, pang-pito, last na to, hindi pala. Okay, pang-pito, success in God's assignments. Yan, tatandaan natin, baunin din natin to, yung God defines success differently. Kasi syempre kayo, pag nagtanungan tayo dito, anong goals nyo sa 2026? Anong dream nyo? Iba-iba, di ba? Ay, ako magka-kotse this year. Ay, ako magka-motor this year. Ay, ako makapunta ako sa New York. Ay, makapasyal ako sa Disneyland, di ba? Yung mukha ni Mickey Mouse. Ganyan. Di ba? Pero God defines success differently. Ang pinakamahalaga sa Kanya ay ito. Matthew 25:21. 1, 2, 3, go. His Lord. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Diba? So, kaya, yun. God defines success differently. Ang mahalaga kay Lord, yung katapatan. Amen? Tapos, sige, meron pa. Sabi nga dito, God does not reward popularity, He rewards faithfulness. Hindi mahalaga kung sikat ka o hindi, ang mahalaga, faithful ka. Yan. Ako kasi minsan napapatanong ako, sabi ko, paano yan, Lord, hindi naman ako famous. May ano ba ako, may value ba ako sa kaharian ng Diyos? Tapos minsan, kinukumpara ko yung sarili ko sa mga famous na pastor, sa maraming mga kilala, maraming mga network. Tapos minsan, parang napapaisip, okay na yun, mahalaga, hindi pagod. Parang ganun. Parang naiisip ko, okay na yun, parang ang hirap din kasi, di ba, yung parang kunwari, hindi ka makapag-landmark ng naka-short ka kasi kilala ka, uy, Reverend Hemler Mendez nandito naka-short. Ganyan. Yung parang hindi mo magawa yung pagkatao mo, di ba? Parang tapos hindi ka makakain ng pares dun sa katihan kasi iisipin mo, kilala ka na, uy, si Reverend Hemler Mendez nandito nagpapares kasama ng mga, yung parang sabi, sa isip-isip ko, okay na rin akong ganon. Tapos yung parang nagpapasalamat ka kay Lord nitong nakaraan, nagdaos tayo ng give a gift na, to be honest, yung parang tayo-tayo lang din ang contribute. May mga nag-sponsor pero iilan lang din, mabibilang po talaga sa kamay. Pero ang
tinithank you ko taon-taon sa ganon, yung Lord, salamat, no, kasi we can survive. Yung parang nasusuplayan mo kami, di ba, nasusustain mo kami, na parang, kunwari in my part, o kaya kunwari kay Mira, hindi siya aligagang magpa-thank you sa 30 katao kasi ganun karami yung nagbigay. Tapos ipiplease mo sila na magsisend ka ng ganito, ng ganyan. Yung parang, doon tayo sa positive. Di ba? Na minsan kasi, ang tinitignan lang natin, di ba, yung ang daming nag-sponsor, ang daming mga ganyan-ganyan. Oo, salamat sa Panginoon doon. Di ba? Pero, after all, pagkatapos ng lahat ng ganito at nagsiuwian na tayo ng bahay, hindi natin alam, may isang pagod. May 2 o 3 taong pagod, di ba, na magpa-follow up dun sa nag-sponsor na ganito, ganyan. Tsaka dapat kukumustahin mo yon, di ba? Kasi there are sponsors, di ba, na nagsasabi, tuwing Pasko mo lang naman ako kilala pag magpapasponsor ka. Di ba? Kaya in both sides, may mapapagpasalamat ka. Di ba? Maraming sponsor o kokonti, salamat sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi nga rin ni Perry Stone, marami daw mga pastor ngayon, hiling daw ng hiling na mga maraming tao. Pero sabi niya, alam niyo ba ang kaakibat na responsibility nun? Na dapat magpa-thank you tayo sa lahat ng bilang. Kasi pag dumami ang tao sa inyo, babaho ang carpet nyo. Sabi kaya pag dumami ang tao sa inyo, babaho din at dudumi ang CR nyo. Kasi mas maraming, di ba, magsi-CR. Tapos pag dumami ang tao sa inyo, ang dami nyong huhugasang plato. Kaya yung parang inisip ko, yung parang, kailangan, ready ka pag naging popular ka. Diba? Kunwari si Gabi, pag naging popular na siya, pag naging famous siya, yung parang, alam mo yun, kaya nga, di ba, may mga artista na pumupunta sa ibang bansa para hindi sila makilala doon, makapag-shopping galore sila ng malaya sila, di ba? Kaya yun, salamat. Tapos minsan, may mga tinuturo nga rin si Ate Beck na dapat daw pag nagkakaroon tayo ng pagkakataong maglingkod backstage, dapat tuwan-tuwa nga daw tayo noon. Yung parang, alam niyo yun, yung walang spotlight, yung hindi ikaw yung nasa unahan, kasi malaya ka. Ay, nagigets niya. Ayan, kaya, tapos, ang pinakamahalaga kasi dito, faithful mong ginagawa yon, yung bagay na yon. Kaya, for example, pinagkatiwalaan ka ng hindi 3,000, ang pinagkatiwala sa'yo 30. Parehas kayo ng reward. Nung pinagkatiwalaan sa 3,000, na ikaw, 30 ka lang. Diba? Basta't faithful ka. Amen? Amen. Okay, sunod naman, yung our hope is anchored. Kaya nga, commercial din, sa light group natin, ganun din yung gusto ko, na, alam nyo yun, kasi maraming mga, tao, takot maging light group leader. Bakit? Kasi, paano pag hindi kami marami? Di ba? Paano pag 3 lang kami? Pero dapat, intindihin nyo yung iba-iba, yung mga kasi kunwari sa Victory, light group na sila, pag 3 lang sila. Di ba? Light group na sila kapag, 4 sila. Kasi tayo, ang konsepto natin, light group, kailangan 10, kailangan 12, kailangan 20. Pero kung halimbawa ang kilala mo, ang kaya mo palang 3 o 4, why not? Di ba? Pasasaan pa kapag natuto na yung 3 na yan, 3 o 4 na yan, dadami din kayo. Di ba? Amen? Kaya kung ikaw si light group leader, di ba? Tinatawagan ka ni Lord na mag-light group leader ka na, huwag kang matakot. Di ba? Huwag kang mahiya kung 2 lang kayo, 3. Kasi it's not about that. Di ba? It's not about popularity, it's about faithfulness. Okay, pag dumating si Lord at 3 pa lang kayo, basta't naging faithful ka dyan, binigyan mo ng rice cooker nung nag-Christmas party kayong 3, ay talaga naman, may reward ka pa rin. 3 lang sila kaya pwede rice cooker yung mga ibigay. Pero dahil pag 20 na kayo, ay keychain lang kayo ha. Ganon. Okay, amen? Amen. Tsaka ang pinakamahalaga dito, yung pagmamahal. Yan, di ba? Pagka nararamdaman ng mga tao, 'di ba, na mahal mo sila, ayan, diyan ka re-rewardan ni Lord. At yung reward, pag dumating kasi tayo sa langit, yung sasalain doon, ang pagsasala doon, kung ginawa mo ba to ng may pagmamahal. Ang bawat pagtatamborin, pagsasalok ng tubig at kanin, basta may pagmamahal, yan ang maglalas. Kesa doon sa yung hinagis mo lang yung kanin, walang reward yun. Okay? Ginanon mo sa shoot, Ganun na lang. Okay? Tapos sunod, sabi nga, our hope, pang-8, ito na yung last, na prinsipyo, because He lives, we can face tomorrow. Amen? Ayan. Sabi nga, letter A muna tayo, our hope is anchored
in a living Savior. Pakibasa, John 11:25. 1, 2, 3, go. Ayan, di ba? Tatandaan natin na ang anchor natin, ang pag-asa natin ay walang iba kundi si Lord. Di ba? Kaya naman, habang nabubuhay si Lord, laging may pag-asa. Kasi binago natin yung kasabihan na yan. Di ba? Kasi sabi ng iba, habang may buhay, may pag-asa. Pero hindi, maraming mga nabubuhay, wala ng pag-asa. Dapat, habang buhay si Lord, may pag-asa. Di ba? Kasi ang mga tao namamatay. Namamatay ang pangarap, namamatay ang espiritu, namamatay ang kung ano-ano. Pero si Lord, kailanman, buhay siya. Alive, alive, forevermore. Amen. And sabi nga, the year may change, but God does not. Di ba? Lahat ng mga bagay nagbabago. Tumataas ang mga bilihin, tumataas ang mga pamasahe, pero si Lord hindi siya nagbabago. 'Di ba? Magtaas man ng presyo ng baka, ng baboy, ng manok, ay bibigyan ka ni Lord ng pambili noon. 'Di ba? Huwag kang ma-stress, huwag kang ma-depress, 'di ba? Pagbago man ng mga tao, wala kang ka-exchange gipan, wala kang mga friend, ay hindi nagbabago si Lord. He will become your friend, 'di ba? At dadagdagan niya yung friend mo. 'Di ba? So yan. Seasons change, people change, situations change, but God remains the same. Hindi tayo nakabase sa ekonomiya ng Pilipinas, nakabase tayo sa ekonomiya ng langit. 'Di ba? Kasi ang Diyos natin ang siyang bahala sa atin. And sabi nga ng Malakay 3:6, basahin po natin, 1, 2, 3, go. For I am the Lord, I do not change, therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Kaya in conclusion, as we enter 2026 with confidence, as we step into 2026, ito po yung i-declare natin. 1, 2, 3, go. We will continue serving. We will worship deeper. We will obey fully. We will love passionately. We will live ready. And we will trust completely. In Jesus' name, amen. Diba? So magtutuloy po tayo sa paglilingkod. Kasi minsan tayo, diba? Halimbawa sa inyo pa, tsaka sa mga bago-bago pa kay Lord, na nag-uumpisa pa lang, na pag-aralan paanong makinig sa boses ni Lord. Minsan ang tanong nyo, Lord, ano nang next step? Ang instruction sa Bible, ng Bible sa inyo, kung ano yung last na instruction sa ni Lord, i-continue mo yon. 'Di ba? Then habang kino-continue mo yon, i-guide ka niya. 'Di ba? For example, sa mga babalik sa trabaho, babalik sa pag-aaral, Lord, ano nang next na gagawin mo? Anong next chapter? 'Di ba? Sasabihin ni Lord, ay bumalik ka pa rin Althea sa MNHS. Yun pa rin ang school mo. Huwag kang diyan. 'Di ba? Huwag kang porque 2026 gusto mo Lyceum na. 'Di ba? Gusto mo Lasal na, Ateneo, mga ganyan. 'Di ba? Yung kung ano yung inuutos sa ni Lord, continue mo. 'Di ba? Lord, next chapter? Babaguhin niyo ba asawa ko? Ngayong 2026, hindi, yan pa rin ang asawa mo. Yan pa rin ang mamahalin mo. Kaya continue loving her. Continue loving him. Lord, yung mga anak ko ba, babaguhin mo? Bago na ba anak ko? Yung mga set ng anak ko, mga masisipag na ba? Ay, yan pa rin ang anak mo. Di ba? Kaya mahalin mo pa rin sila. Hanggang sa magbago sila. Di ba? Amen. Amen. Di ba? Kaya yun, worship deeper, obey fully. Di ba? Ano man yung ipag-utos ng Panginoon? Love passionately, maging ready tayo sa ating mga pamumuhay and trust completely. And isa pa, yung sabihin natin 1, 2, 3, go. Because He lives, we can face tomorrow. Because He is faithful, we can move forward. And because He does not change, we are secure.